Ililipad na pa Puerto Princesa, Palawan bukas ang labi ng pulis na pinatay, chinap-chap, saka ibinaon sa Baguio City. Nasampahan na rin ng kaso ang dalawang pulis na suspect na umamin sa krimen. Narito ang aking pagtutok. Dito muna inilagak sa kapilya ng QCPD headquarters ang labi ni Police Executive Master Sergeant Emmanuel de Asis bago ilipad sa Puerto Princesa, Palawan bukas kung saan siya naka-assign. Si De Asis ang pulis na pinatay at saka chinap-chap ang mga bahagi ng katawan bago natagpo ang nakasako sa bakuran ng isang bahay sa Baguio City nitong Huwebes. Kabaro ng biktima ang mga suspect sa krimen. Isang police lieutenant colonel at kanyang misis na may ranggong Executive Master Sergeant. Kapwa naka-assign dito sa Metro Manila ang mga suspect at nitong weekend, sinampahan na sila ng kasong murder. Tinitingnan pa rin nating motibo naman dito is yung crime of passion kasi may sinasabi nga na may love triangle dun sa ating dalawang suspect at yung ating victim. Ayon sa SPD, batay sa inihaing extrajudicial confession ng Police Lieutenant Colonel, naaktuhan niya ang kanyang misis kasama ang biktima. Based dun sa naging statement ng ating lalaking suspect, nabaril niya yung ating victim. Matapos niyang mabaril, is nagpakuha siya ng hakso dun sa kanyang asawa at pagkatapos ay dinismember yung ating victim at inilagay sa sako. At mula raw sa kanyang quarters sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig, dinala daw po yung remains ng ating victim sa Baguio kung saan niya inilibing dun sa lote dun sa kanilang ancestral house. Dito nahukay ang pira-pirasong labi ng biktima na nakasilid kasama ang ilang pang ebidensya. Gaya ng 2 sako ng bigas, 2 t-shirt at isang sangkalan. Pero sa post sa social media ng nagpapakilalang anak ng biktima na isa ring opisyal ng PNP, binigyan diin niyang naniniwala silang pinagplanuhan ng mag-asawang suspect ang krimen. Walang nabanggit ang ating suspect dun sa kanyang statement na pinagplanuhan kasi sinabi nga niya na aktuhan niya yung ating victim at saka yung kanyang asawa pagdating niya ng bahay. Sa ngayon po kasi nagdidepende lang kami talaga dun sa naging extrajudicial confession ng ating lalaking suspect. So kung ano man po yung mga nalalaman pa nung anak nung victim is pwede po siyang pumunta dun sa Taguig City Police Station para makapagbigay po ng kanyang statement. Nakiusap sa GMA Integrated News ang pamilya ng biktima na hindi muna sila magsasalita sa panahong ito. Ito naman po ay isolated event. Wala pong pwedeng maging reason para pag-isipan nila ng hindi maganda ang organization or ang PNP. Ito po ay personal na nangyari sa 3 tao. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Maha-highlight ang ganda ng Japan sa upcoming GMA Afternoon Prime Series ni Herlin Budol na Binibining Marikit. First time ni Herlin roon, kaya ngayon pa lang, pinaghahandaan na niya ang trip sabay sa upcoming holiday season. Makichika kay Lars Santiago. Matapos sumabak sa pictorial ng upcoming GMA Afternoon Prime Series na Binibining Marikit, pinaghahandaan naman ngayon ni Herlin Budol, Pokwang, Tony Labrusca at Mr. Manhunt International 2024 Kevin Dasom ang kanilang biyahe pa Japan para kunan ng ilan sa kanilang mga eksena doon. Tampok din sila sa ang saya-saya ng Pasko sa Nagoya with Binibining Marikit at Hisayo Odori Park sa Nagoya, Japan, hatid ng GMA Pinoy TV. First time ni Herlin sa Japan, kaya naman nasasabik na raw siyang makarating sa tinatawag na Land of the Rising Sun. Nakakatuwa pong pumunta sa gusto kong lugar, lalo na kapag trabaho din. Trabaho na may konting laboy. Ito yung nagtagpo kami na hindi ko alam anak ko na pala yung kausap ko, si Herlin. Kasi doon kami unang nagkita pero wala akong alam na anak ko na pala to. Excited din po ako na makakasama namin yung Filipino community sa Japan. 3 araw lang mananatili si Herlin sa Japan dahil may iba pang trabahong naghihintay sa kanya sa Pilipinas.
Gusto na rin daw niyang magsimulang mag-promote dahil hindi raw niya maiwasang kabahan tuwing may bago siyang show. Kumbaga, gusto ko po na may bago naman na ipakita sa Herlin kumpara doon sa Magandang Dilag, kumpara sa naging karakter ko din sa Black Rider at sa lahat ng mga na-try ko po. Gusto ko makakita po sila ng bagong flavor ba ng karakter ni Herlin as Binibining Marikit. Ngayong 2 linggo na lang at Pasko na, handa na raw si Herlin para sa Christmas celebration ng kanilang pamilya. May nakahanda na ba siyang panregalo? Perahin na lang, di ba, shoutout dyan. Siyempre, praktikalan na lang din po kami. Pera na lang po. Tsaka siguro, kung may bibigay man po ako sa kanila, siguro yung makasama ko na lang din po sila sa araw ng Pasko. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Sumama ang pakiramdam ng ilang nakatira sa paligid ng Bulkang Kanlaon matapos nitong pumutok kanina. May mga inilikas na ring mga residente. At mula sa bayan ng La Carlota, nakatutok live si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian. Yes, Vicky, mga kapuso, mahigit 6 na buwan nga matapos magkaroon ng phreatic eruption ang Mount Canlaon dito sa Negros Island ay muli na naman itong pumutok ngayong hapon. Ikinagulat ng mga residente sa Barangay Maaw na boundary ng Bago City at La Carlota City, Negros Occidental ang pag-ulan ng abo sa kanilang lugar. Si Nanay Jocelyn, inakalang ulan ang bumuhos. Parang malakas na ulan. Akala ko nga ulan, kinuha namin yung mga sampay namin. Bakit hindi naman ako nabasa? Kaya pala buhangin yung bumapatak. Ang ilan sa kanila, kaagad na pumasok sa kanilang mga bahay at pansamantalang iniwan ang mga panindang gulay at prutas sa gilid ng kalsada. Ang ilan, sumama pa ang pakiramdam. Para naninikip yung dibdib namin. Dami alikabok sa daan. Maraming asupre na nakakapit sa mga paninda. Huwag man tamahimo kay medyo pigado, matikin ng lang, tagid tiyagaan eh. Umakyat kami sa taas ng ano namin at saka maglagay ng mask. At magkuha ng basahan na basa para ipuna sa mga lamisa. Pinayuhan na ng LGU na lumikas ang mga residenteng nasa 6-kilometer permanent danger zone at maghanda na rin sa karagdagan pang paglikas kung kakailanganin. Maging vigilant po at mag-antabay po sa mga update po from PBOX. Depende po sa LGUs po. Pero nire-recommend po natin na magre-restore alert level 3. Sa pinakahuling monitoring ng Negros Occidental PDRMO, nagsasagawa na ng evacuation sa ilang bahagi ng Bago City at La Casillana, Negros Occidental dahil sa ashfall. Pinapayuhan naman ang mga residente na gumamit ng face mask at iwasang lumabas ng bahay upang makaiwas sa epekto ng ashfall. Nakahanda naman ang disaster response team sa pag-deploy, ganun din ang mga kakailanganing food at non-food items. Samantalang, ayon naman sa CAAP manager ng Bacolod International Airport na si Engineer John William Fuerte, wala pang kanselasyon ng flights ngayong hapon. Magpapalabas ng abiso ang CAAP kung sakaling may ipapatupad na cancellations. Yes, Vicky, mga kapuso, sa kasalukuyan nga ay nagsidatingan na ang mga evacuees mula sa 6-kilometer PDZ o Permanent Danger Zone dito sa La Carlota City, Negros Occidental. Inaasahan na rin ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para naman sa kakailanganing food at maging non-food items ng mga apektadong residente. Mga kapuso, dumating na rin sa Negros Provinces ang ating Jimmy Kapuso Foundation upang paghandaan ng tulong para sa mga biktima ng pagbutok ng Bulkang Kanlaon. At yan munang latest mula dito sa La Carlota City, probinsya ng Negros Occidental. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Umabot naman sa iba't ibang panig ng Negros Occidental ang ibinugang abo ng Bulkang Kanlaon matapos ang explosive eruption nito. Ang latest na update dyan tinutukan live ni June Veneracion. June. Mel, kasunod ng explosive eruption sa Canlaon Volcano ay inirekomenda ng PHIVOLCS ang paglikas sa mga residenteng nakatira sa paligid nito. 15 barangay na nasa loob ng 6-kilometer danger zone ang inirekomenda ng PHIVOLCS na magsagawa ng evacuation.
Para yan makasiguro dahil pinangangambahan na baka masundan ng kasing lakas o mas malakas na eruption ang pagputok ng Bulkang Canlaon kaninang hapon. 3 minutong explosive eruption ang naitala sa Canlaon Volcano. Ang binuga nitong abo umabot sa mga lugar gaya ng Bago City, Murcia at La Carlota City sa Negros Occidental. Mahigit 3 kilometro naman ang inabot ng PDC o Pyroclastic Density Current na itinuturing na pinakadelikadong epekto ng eruption. Ang PDC ay magkahalong mainit na abo, bato at gas na napakabilis kapag dumaloy mula sa bunganga ng bulkan. Pinaghahanda rin ang mga komunidad sa posibleng pag-agos ng lahar kapag nagkaroon naman ng malakas na pag-ulan. Ang nangyaring pagputok kanina ay kahalintulad daw ng eruption Hunyo ng taong ito, pero mas malakas. Narito ang magkasunod na pahayag ng mga opisyal ng PHIVOLCS. 30 to 60 kilometers per hour po yan. No? Meron po mga PDC na napakabilis po. Yung PDC po hindi po natin kayang takbuhan. Kaya po, kailangan po talaga ay avoidance ang safety measure po natin doon. Paalala lang natin sa ating mga kababayan living around Canlaon Volcano na they should be vigilant and they should always be prepared in case mag-escalate po yung activity, and we will raise the alert level from alert level 3 to alert level 4. At yan muna ang latest mula sa briefing dito sa PHIVOLCS. Balik sa ML. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sa mga kapuso nating always on the rush, pero coffee is life. Sagot na kayo ng kauna-unahang AI robot barista sa bansa. Up to 20 espresso-based drinks ang kaya niyang gawin sa loob lang ng ilang minuto. Tara kape, tara, let's change the game! Need a quick coffee fix? You can skip the lines dahil makukuha mo na yan in just 2 minutes sa first AI robot barista sa bansa. Nandito tayo ngayon sa BGC to check out the first ever AI robot barista dito sa bansa. Para siyang Japan kind of tech dahil dun sa robotics, pero this specific AI robot barista, this one, originated from Singapore. Bahagi ito ng tinatawag na IoT o Internet of Things. Hindi na kailangan ng human intervention sa paggawa ng coffee drinks. Mag-order lang via app o sa touchscreen. At ang AI robot barista na ang bahala. It was conceptualized back in 2017 by our inventor, si Keith Tan. He had the problem of the shortage of manpower, which resulted also in an inconsistency in the quality of the drinks. Si Ella aims to solve those problems by automating everything and cutting out yung shortage of labor talaga. Kaya nitong makagawa ng 200 cups per hour. And up to 20 espresso-based drinks ang mapagpipilian tulad ng lattes, cappuccinos, at ang kanilang specialty drink, ang Pandan Tea Latte. Dahil AI-powered, kaya rin itong mag-recommend ng beverage. It's a whole bunch of machines put together. It's a state-of-the-art coffee machine, a state-of-the-art ice machine, onboard computer, and of course, the star of the show, the robot arm itself. Susubukan na natin ang AI robot coffee barista. So first step, i-download natin ang app. At pag na-download nyo na yung app, pwede na tayong pumili ng drink. Pili tayo ng drink. Ang napili ko, hazelnut latte. Tapos iced coffee bibili natin. Click buy now and click pay. Ko-confirm nyo lang yung location, and then afterwards, and a payment success. At ngayon, mapapanood na natin ang ating AI robot coffee barista in action. I think we are ready to dispense. Para tamang order ang makuha, kailangan lang iscan ang special QR code. And once we do it, one of the containers will open up. Sarap. Yung lasa niya may premium din. Solusyon din sa mga puyatang negosyo para di lahat mapasabak sa pang-robot na schedule. We really see a value in the night shift market. There you have it mga kapuso, a quick and interesting new way to get your cup of coffee. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game!